magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May mga sandaling tila humihinto ang hininga ng daigdig. Hindi ingay ang unang palatandaan ng wakas, kundi katahimikan. Isang katahimikang mabigat, matahimik, mapagmasid, sa pagitan ng mga digmaan at pagdiriwang, sa likod ng mga ilaw ng lungsod at mga pusong abala sa pansariling pangarap, may isang pangakong hindi nawawala. Isang pangakong paulit-ulit na ipinahayag sa kasulatan. Isang pangakong pinalalim ng babala. Ang pagbabalik ni Kristo. Hindi ito alamat. Hindi ito sagisag lamang. Ito ay isang literal na pangyayari. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang pagparito ng Panginoon ay mas malapit na kaysa noong una tayong naniwala. Ang kanyang pananalita ay malinaw. Walang paligoy. Walang pagpapalabo. Ang panahon ay hindi umaatras. Ito ay sumusulong patungo sa isang takdang sandali. Ang mundo ay tila payapa. Ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ang kalakalan ay nagpapatuloy. Ang mga plano ay ginagawa. Ngunit sa likod ng karaniwang daloy ng buhay, ang langit ay naghahanda. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Tahimik para sa mga hindi nagbabantay. Biglaan para sa mga hindi handa. Ngunit para sa mga nagmamasid sa mga tanda, ang katahimikan ay hindi panlilin lang. Ito ay hudyat. Ang pagdating ni Jesus ay hindi dahan-dahang paglitaw sa ulap ng kasaysayan. Ito ay paghahayag ng kapangyarihan. Isang sandaling magpapahinto sa tibok ng mundo. Isang linya sa pagitan ng biyaya at paghatol. Bago ang kulog, may sandali ng katahimikan. Bago ang liwanag na magliliwanag sa buong kalangitan, may pagsusuri sa puso. Ang unang paghahanda ay hindi panlabas. Ito ay panloob, isang pagsusuri ng katapatan, isang paglalantad ng tunay na pagsamba. Ang mga babala ni Ellen White ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda. Ang kanyang mga salita ay nakaangkla sa pangako ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Mula sa katahimikan, patungo sa kulog. Ang daigdig ay maaaring magpatuloy sa kanyang ingay. Ngunit may isang takdang araw, isang sandali na hindi maiiwasan, isang pagdating na makikita ng bawat mata. At sa oras na iyon, ang katahimikan ay mapapalitan ng kaluwalhatian. Ngunit ngayon, sa gitna ng tila normal na buhay, nananatili ang tanong, handa ba ang puso? May isang sandaling darating na hindi na maitatago, hindi na ito babala lamang, hindi na ito pahiwatig. Ito ay paghahayag. Ang kalangitan na sa loob ng mahabang panahon ay tila tahimik at sarado ay biglang magbubukas. Hindi bilang simbolo, hindi bilang panaginip, kundi bilang literal na katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap na halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Isang maliit na ulap, madilim, hindi kahanga-hanga sa unang tingin. Ngunit ito ang tanda, ito ang sandali kung kailan ang pananampalataya ay magiging paningin. Habang ito ay papalapit, ang ulap ay lumalaki. Hindi na ito madilim, ito ay nagiging maliwanag. Ang kaluwalhatian ay hindi na maitatago. Ayon sa kanyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang ulap ay lalong lumilitaw na maluwalhati hanggang sa ito ay maging isang malaking puting ulap. Ang pundasyon nito ay isang kaluwalhatiang parang apoy na tumutupok. Ang mundo na abala sa sarili nitong mga plano ay biglang haharap sa realidad na hindi kayang tanggihan. Ang mga mata na hindi sanay tumingin sa banal ay mapipilitang tumingin. Hindi ito lihim na pagdating. Hindi ito tahimik na pag-agaw. Ang langit mismo ang magpapatotoo. Muli niyang ipinahayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Si Jesus ay humayo bilang isang makapangyarihang mananakop. Hindi bilang sanggol sa sabsaban. Hindi bilang taong hinamak, kundi bilang hari ng mga hari. Ang mga hukbo ng langit ay kasama niya. Ang kaluwalhatian ay pumapalibot sa kanya. Ang lupa ay yayanig. Ang mga puso ay mangangatog. Ang mga matuwid ay titingin pa itaas. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Ang kanilang mga mata ay magliliwanag sa pagkilala. Ngunit para sa mga tumanggi sa liwanag, ang parehong kaluwalhatian ay magiging sindak. Ang pagbubukas ng langit ay hindi lamang kosmikong pangyayari. Ito ay moral na paghahayag, isang sandaling maglalantad kung saan tunay na nakatayo ang bawat kaluluwa. Ang maliit na ulap sa silangan ay magiging sentro ng buong kasaysayan. Ang sandaling iyon ang magtatapos sa panahon ng biyaya. Mula sa katahimikan, ngayon ay nakikita na, at kapag ang langit ay tuluyang nabuksan, wala nang pagtatago, wala nang pagpapaliban. Ang tanong ay hindi na kung darating siya. Ang tanong ay,
Paano siya sasalubungin? May darating na tinig na hindi kayang tumbasan ng anumang tunog sa lupa. Hindi ito bulong, hindi ito pahiwatig, ito ay kapangyarihan. Kapag ang langit ay tuluyang nabuksan at ang anak ng tao ay nahayag sa kaluwalhatian, ang katahimikan ng mundo ay mapapalitan ng isang utos na yayanig sa lahat ng nilikha. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa gitna ng pagyanig ng lupa, ng kidlat, at ng dagundong ng kulog, ang tinig ng anak ng Diyos ay tinatawag ang mga natutulog na banal. Isang tinig, hindi lamang maririnig, mararamdaman. Ang lupa ay mangangatog, ang kalangitan ay liliwanag, ang kulog ay sasagot sa tinig ng may lalang. Ito ang sandali ng pagkabuhay na mag-uli ng mga matuwid. Hindi lihim, hindi tahimik, kundi hayag sa buong sansinukob. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tinig ng Diyos ay naririnig mula sa langit na nagpapahayag ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang panahon na matagal ng misteryo sa sangkatauhan ay ihahayag ng Diyos mismo. Ang tinig na iyon ay hindi maikakaila. Ito ang tinig na lumikha ng mundo. Ito rin ang tinig na magtatapos sa kasalukuyang kaayusan nito. Para sa mga matuwid, ang tinig na iyon ay musika ng pagliligtas. Para sa mga tumanggi, ito ay tunog ng paghatol. Ang mga libingan ay mabubuksan. Ang alabok ay kikilos. Ang mga mata na matagal nang nakapikit sa kamatayan ay muling magbubukas sa liwanag ng walang hanggang umaga. Ang sandaling ito ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Ito ay katuparan ng pangako. Ang bawat panalangin ng mga banal na inusig, ang bawat luha ng pananampalataya ay sasagutin sa isang utos mula sa langit. Ang tinig ng Diyos ay hindi lamang nagpapahayag, ito ay lumilikha. Tulad noong unang liwanag sa Genesis, ito ay magbibigay buhay muli mula sa katahimikan. Ngayon ay may kulog, mula sa pag-asa, ngayon ay may katuparan. Sa harap ng tinig na iyon, walang makapananatiling walang pakialam. Ang bawat puso ay makikilala ang kapangyarihan ng may lalang. At kapag ang tinig ay tumawag, ang mga nakahanda ay babangon, hindi sa takot, kundi sa tagumpay. Ang tanong ay, nananatili sa bawat sandali ng paghihintay. Kapag ang tinig na iyon ay marinig, kikilalanin ba ito ng iyong puso? Kapag ang tinig ng anak ng Diyos ay umaling-aungaw sa buong daigdig, ang kamatayan ay mawawalan ng kapangyarihan. Ang alabok na tila tahimik sa loob ng maraming siglo ay kikilos. Ang mga libingan ay magbubukas. Hindi ito talinghaga. Ito ay literal na katuparan ng pangako. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya na buksan ang mga libingan at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay nagising. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan at ang ilan ay sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang lupa na naging taguan ng luha at paghihiwalay ay magiging saksi ng tagumpay. Ang mga banal na namatay sa pananampalataya ay babangon sa kaluwalhatian. Hindi na sila bihag ng kahinaan, hindi na sila sakop ng karamdaman. Muli niyang inilarawan sa Ang Dakilang Kontrobersya. Lahat ay lumalabas mula sa kanilang mga libingan na may parehong taas noong sila ay pumasok sa libingan. Ngunit ang paglabas na yon ay hindi pagbabalik sa dating kalagayan. Ito ay pagbabago. Ang mga sugat ng panahon ay mawawala. Ang kahinaan ng laman ay papalitan ng walang hanggang lakas. Ang mga magulang na matagal nang nawalay sa kanilang mga anak ay muling magkikita. Ang mga martir na dumanas ng pag-uusig ay babangon na may kapayapaan sa kanilang mukha. Ang bawat sakripisyo ay magkakaroon ng gantimpala. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya. Mula sa bilangguan ng kamatayan ay lumalabas sila na nabibihisa ng walang hanggang kaluwalhatian. Mula sa bilangguan ng kamatayan, patungo sa kalayaan ng kawalang hanggan. Ang sandaling ito ay hindi lamang pagbuhay ng katawan. Ito ay pagpapatunay ng katapatan ng Diyos. Ang kanyang pangako ay hindi kailanman nabigo. Habang ang mundo ay nanginginig sa kaluwalhatian ng pagdating ni Kristo, ang mga matuwid ay babangon na may bagong pag-asa. Ang kanilang mga mata ay itataas sa ulap na nagiging lalong maliwanag. Makikilala nila ang mukha na kanilang minahal kahit hindi nakita. Ang pagkabuhay na mag-uli ay sagot sa bawat pagdududa, sagot sa bawat pag-uusig, sagot sa bawat libing na tila walang pag-asa. Sa harap ng kaluwalhatian, ang kamatayan ay matatalo. Sa harap ng tinig ng Diyos, ang libingan ay susuko. At kapag ang mga banal ay tumayo sa kanilang mga paa, nababalutan ng walang hanggang liwanag, isang katotohanan ang magiging malinaw. Ang pananampalataya ay hindi nasayang. Ang paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ngunit ang sandaling ito ay para lamang sa mga nakahanda. Ang tanong ay patuloy na bumabalik. Kasama ka ba sa mga babangon sa kaluwalhatian? Hindi lahat ay matutulog sa alabok. May mga pusong aabutan ng pagdating ng Panginoon na tumitibok pa. May mga matang makakakita ng kaluwalhatian nang hindi dumaraan sa libingan.
Sa gitna ng pagyanig ng lupa at pagliwanag ng kalangitan, may mangyayaring hindi pa nasaksihan ng sangkatauhan, isang pagbabago na lampas sa batas ng laman. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga nabubuhay na matuwid ay binabago sa isang sandali, sa isang kisap mata, isang saglit, isang kisap mata, mula sa pagkabulok tungo sa kawalang kamatayan, mula sa kahinaan tungo sa kaluwalhatian. Ang mga katawan na pagod sa pakikipaglaban sa kasalanan ay biglang magiging malaya. Ang mga pusong matagal nang naghintay ay mapupuno ng kagalakan. Ang mga banal na buhay ay sasama sa mga binuhay mula sa libingan. Wala nang bakas ng karamdaman, wala nang bakas ng pagod. Ang bawat himay-may ng laman ay papalitan ng walang hanggang lakas. Isinulat pa niya sa Ang Dakilang Kontrobersya, ngayon sila ay ginawang immortal at kasama ng mga nabuhay na muli na mga banal ay inagaw pataas upang salubungin ang kanilang Panginoon sa himpapawid. Ang sandaling ito ay hindi lamang pisikal na pagbabago. Ito ay ganap na paglipat ng kalagayan. Ang lupa ay iiwan, ang kaluwalhatian ang haharapin. Ang mga mata na minsang umiyak sa pag-uusig ay magliliwanag sa tagumpay. Ang mga pusong minsang natakot ay magiging matatag sa presensya ng Hari. Sa sandaling iyon, ang mga salita ng Biblia ay magiging realidad. Ang mortal na ito ay kailangang magbihis ng immortalidad. Ang pagbabago ay hindi unti-unti. Hindi ito proseso ng taon. Ito ay gawa ng kapangyarihan ng Diyos sa isang sandali. Habang ang masasama ay nanginginig sa kaluwalhatian, ang mga matuwid ay babaguhin upang makayanan ang liwanag ng presensya ni Kristo. Ang mortal ay hindi maaaring tumayo sa harap ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ito ay papalitan mula sa laman patungo sa liwanag, mula sa panahon patungo sa kawalang hanggan. Ang sandaling ito ay sagot sa mahabang paghihintay ng mga henerasyon. Ang mga nabuhay na may pananampalataya ay hindi na makakaramdam ng bigat ng kasalanan. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Ito ay para sa mga nanatiling tapat, para sa mga ang puso ay inihanda sa katahimikan bago ang kulog. At habang sila ay inaangat upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, isang katotohanan ang maghahari sa kanilang kamalayan. Ang biyaya ay nagtagumpay. Ngunit ang tanong ay muling bumabalik sa bawat nabubuhay pa ngayon. Kung siya ay dumating sa sandaling ito, magaganap ba ang pagbabagong iyon sa'yo? Habang ang mga matuwid ay inaangat sa kaluwalhatian, may isa pang larawan na hindi maaaring iwasan. Ang parehong liwanag na nagbibigay buhay sa tapat ay nagiging apoy ng paghatol sa tumanggi. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi lamang sandali ng kagalakan. Ito rin ay sandali ng paghahayag, walang maskara, walang pagtatago. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, yaong mga dating nais pumatay sa mga tapat na alagad ni Kristo, ngayon ay nasasaksihan ang kaluwalhatian ng Diyos na sumasa kanila. Ang mga dating nangutya, ang mga dating umusig, ngayon ay nakatayo sa harap ng kaluwalhatian na kanilang tinanggihan. Ang liwanag na bumabalot kay Kristo ay hindi maaring pagtakpan. Ito ay dalisay, makapangyarihan, hindi matitiis ng pusong nanatiling hiwalay sa Kanya. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Mas nananalangin ang masasama na mailibing sila sa ilalim ng mga bato ng mga bundok kaysa sa harapin ang mukha niya na kanilang hinamak at tinanggihan. Ang takot ay hindi dahil sa kalupitan ng Diyos. Ito ay bunga ng matagal na pagtanggi sa liwanag. Ang presensya ni Kristo ay kaligtasan sa mga umiibig sa Kanya, ngunit ito ay sindak sa mga piniling manatili sa kadiliman. Ang lupa ay yayanig, ang mga bundok ay gagalaw, ngunit ang higit na pagyanig ay nasa loob ng konsensya. Ang mga salitang minsang binalewala, ang mga babalang tinanggihan, ang mga paanyayang ipinagpaliban, lahat ay babalik na malinaw sa isipan. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi lihim na pag-agaw. Ito ay pampublikong paghahayag ng Kanyang paghahari. At sa harap ng paghaharing iyon, ang bawat desisyon ng tao ay makikita sa tunay nitong liwanag. Ang kaluwalhatian na nagliligtas ay siya ring kaluwalhatiang naglalantad. Walang sino man ang mapipilitang sumamba sa sandaling iyon. Ang bawat puso ay tatayo, ayon sa pinili nito, bago pa man bumukas ang langit. Ang sindak ng masasama ay hindi sapagkat hindi sila binigyan ng pagkakataon, kundi sapagkat paulit-ulit nilang tinanggihan ang liwanag habang may panahon pa. Mula sa katahimikan, dumating ang kulog. Mula sa biyaya, ngayon ay paghahayag. At sa gitna ng nanginginig na daigdig, isang katotohanan ang magiging malinaw. Ang presensya ni Kristo ay hindi nagbabago. Ang tumatanggap o tumatanggi ang nagtatakda ng karanasan. Ang tanong na minsang tila malayo ay ngayon ay personal. Kapag tumingin ka sa Kanyang mukha, ito ba ay magiging kagalakan o sindak? Sa liwanag ng Kanyang pagdating, ang sangkatauhan ay mahahati, hindi sa lahi, hindi sa yaman, hindi sa kapangyarihan, kundi sa katapatan.
Ang sandaling iyon ang maglalantad ng tunay na pinili ng bawat puso. Walang gitna, walang ikatlong landas. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa buhay ng lahat ng tumatanggi sa katotohanan, may mga sandali na nagising ang konsensya. May mga sandaling ang liwanag ay kumatok. May mga sandaling ang katotohanan ay malinaw. Ngunit ang paulit-ulit na pagtanggi ay unti-unting nagpapatigas ng puso. Sa pagbabalik ni Kristo, ang prosesong iyon ay magkakaroon ng wakas. Ang mga tumanggap sa kanyang biyaya ay tatayo na may kapayapaan. Hindi dahil sila'y walang pagkukulang, kundi dahil sila'y nagtiwala sa kanyang katuwiran. Ang mga tumanggi ay tatayo na may bigat ng sariling pagpili. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, hinug na ang aanihin sa lupa at handa ng gamitin ang karit. Ang ani ay hindi biglaang nangyari. Ito ay bunga ng panahon, bunga ng mga desisyon, bunga ng araw-araw na pagpili. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi basta paghinto ng kasaysayan. Ito ay pag-aani ng mga itinanim sa lihim ng puso. Ang bawat panalangin, ang bawat pagtanggi, ang bawat kompromiso, ang bawat tahimik na katapatan, lahat ay namunga. Ang paghihiwalay ay hindi arbitraryo. Ito ay resulta ng landas na pinili bago pa man bumukas ang langit. Ang mga matuwid ay hindi magugulat sa kanyang pagdating. Sila ay naghihintay. Ang kanilang pag-asa ay nakatanim sa pangako. Ngunit para sa iba, ang parehong pangyayari ay tila biglaan. Hindi dahil walang babala, kundi dahil hindi ito pinansin. Ang dalawang landas na magkatabing tinahak ng sangkatauhan sa loob ng kasaysayan ay ngayon tuluyang maghihiwalay. Mula sa katahimikan ng araw-araw na buhay, patungo sa malinaw na paghahayag ng walang hanggang resulta. Sa sandaling iyon, wala nang pagpapaliban. Wala nang pagkakataon para baguhin ang direksyon. Ang liwanag ay ganap, ang desisyon ay hayag, at ang tanong na matagal nang ibinubulong sa konsensya ay ngayon sumisigaw sa kalangitan. Aling landas ang iyong tinahak habang may panahon pa? Bago pa man bumukas ang langit sa ganap na kaluwalhatian, may isang hindi nakikitang sandali na magaganap. Isang tahimik na deklarasyon sa mga hukuman ng langit. Isang pagtatapos na hindi maririnig ng mundo, ngunit magtatakda ng walang hanggang kapalaran. Ito ang pagsasara ng panahon ng biyaya. Habang ang sangkatauhan ay patuloy sa karaniwang takbo ng buhay, may huling desisyon na ginagawa sa banal na santuaryo. Ang pangalan ng bawat isa ay nasuri. Ang bawat kaso ay tinimbang. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag natapos na ang gawain ng mapang-imbestigang paghatol, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Walang dramatikong hudyat sa lupa, walang anunsyo sa mga lungsod. Ngunit sa langit, ang aklat ay isasara. Ang panahong ibinigay upang magsisi, upang tumugon sa paanyaya ng biyaya, ay magkakaroon ng wakas. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang hindi matuwid ay magpakamali pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa. Hindi ito pagbabago ng karakter sa sandaling iyon. Ito ay pagkumpirma ng matagal ng pinili. Ang panahon ng biyaya ay hindi walang hanggan. Ito ay kaloob. Isang bukas na pintuan na hindi mananatiling bukas magpakailanman. Habang ang mundo ay abala, ang huling panalangin ng pamamagitan ni Kristo ay matatapos. Ang kanyang gawain bilang tagapamagitan ay magwawakas, at pagkatapos nito, ang kanyang pagbabalik ay hindi na para sa pamamagitan, kundi para sa paghatol at pagtubos. Ang katahimikan, bago ang kulog ay mas malalim kaysa iniisip ng marami. Sapagkat sa katahimikang iyon, ang desisyon ng bawat kaluluwa ay natatatak na. Walang sino man ang magigising sa araw ng kanyang pagdating na hindi alam ang liwanag na minsang kumatok sa kanilang puso. Ang pagtatapos ng biyaya ay hindi kapritsyo ng Diyos. Ito ay resulta ng patuloy na pagtanggap o pagtanggi sa kanyang paanyaya. Mula sa huling pagsusuri, patungo sa huling paghahayag, kapag ang langit ay tuluyang bumukas, ang mga desisyon ay hindi na mababago. Ang tinig na yayanig sa lupa ay darating matapos ang katahimikang nagpatibay sa kapalaran ng bawat isa. At ngayon, habang ang oras ay tumatakbo pa, ang tanong ay nananatili sa pagitan ng lupa at langit. Kung magsasara ang aklat ngayong araw, ano ang nakasulat sa tabi ng iyong pangalan? Bago ang ganap na paghahayag ng kaluwalhatian, ang mundo ay binigyan ng mga babala, hindi lihim, hindi nakatago, kundi malinaw sa mga nagbabantay. Ang kasaysayan ay hindi gumagalaw ng walang paalala. Ang langit ay nagsalita sa pamamagitan ng mga tanda, sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa pagyanig ng mga bansa, sa pagkabalisa ng mga puso. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga palatandaang inihula sa propesya ay natupad na. Ang mga salitang ito ay hindi haka-haka. Ito ay pahayag ng katuparan. Ang mga tanda ay hindi ibinigay upang takutin, kundi upang gisingin. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Lahat ng bagay sa ating mundo
ay nababagabag. Ang mga palatandaan ng panahon ay nagbabanta. Ang kaguluhan ng mga bansa, ang pagguho ng moralidad, ang pagtaas ng kawalang katiyakan. Ang mga ito ay hindi hiwalay sa propesiya. Ngunit ang mga tanda ay hindi lamang panlabas. May tanda rin sa loob ng puso, ang paglamig ng pag-ibig, ang pagdami ng pagwawalang bahala sa banal. Ang mundo ay maaaring magpaliwanag ng mga pangyayari sa politika at agham. Ngunit ang propetikong lente ay tumitingin ng mas malalim sa dakilang tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang mga tanda ay paalala na ang kasaysayan ay may direksyon, may wakas, may layunin. Hindi ito walang hanggang siklo. Ito ay patungo sa isang takdang sandali, ang pagbabalik ni Kristo. Para sa ilan, ang mga tanda ay ingay lamang. Para sa iba, ito ay panawagan sa paghahanda. Ang katuparan ng propesya ay hindi dapat magdala ng takot sa tapat. Ito ay dapat magpatibay ng pananampalataya, sapagkat ang Diyos na nagsabi ng wakas mula sa pasimula ay siyang Diyos na tutupad sa kanyang pangako. Ang mga tanda sa langit at sa lupa ay parang kampanilyang unti-unting lumalakas. Hindi ito bigla, hindi ito lihim. Ang tanong ay hindi kung may mga tanda. Ang tanong ay, sino ang nakikinig? Mula sa pagyanig ng mga bansa, patungo sa pagdating ng hari, habang ang mundo ay patuloy sa kanyang kaguluhan, ang propesya ay patuloy sa kanyang pagtupad. At sa gitna ng lahat, nananatili ang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya, maghanda. Bago tuluyang magliwanag ang kalangitan sa kaluwalhatian ng hari, ang lupa ay daraan sa isang panahon ng matinding pagsubok. Hindi ito karaniwang paghihirap, ito ay oras ng pagyanig ng pananampalataya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman ay malapit nang mabuksan sa atin. Ang panahong ito ay hindi hiwalay sa dakilang tunggalian. Ito ang huling pagsisikap ng kaaway upang durugin ang katapatan ng bayan ng Diyos. Ang mga batas ay ipapatupad laban sa konsensya. Ang katapatan sa kautusan ng Diyos ay ituturing na pagsuway sa kapangyarihan ng tao. Ang maliit na nalalabing tapat ay tila iiwan ng mundo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may pangako. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, bagamat ang bayan ng Diyos ay mapapalibutan ng mga kaaway na determinado sa kanilang pagkawasak, ang paghihirap na kanilang dinaranas ay hindi isang takot sa pag-uusig alang-alang sa katotohanan. Ang kanilang takot ay hindi para sa sarili nilang kaligtasan. Ito ay para sa karangalan ng Diyos, na baka may lihim na kasalanang hindi pa na ipapahayag, na baka ang kanilang buhay ay hindi ganap na nakahanay sa kanyang kalooban. Ito ang panahon ng malalim na pagsusuri ng puso, hindi upang mawala ng pag-asa, kundi upang maging dalisay. Ang mundo ay magmamasid sa tila kahinaan ng mga tapat, ngunit sa langit, ang kanilang pagtitiwala ay itinuturing na tagumpay. Ang panahong ito ay magpapakita kung sino ang tunay na nakatayo sa salita ng Diyos, hindi sa emosyon, hindi sa popularidad, kundi sa matibay na paninindigan. Habang ang kaguluhan ay lumalalim, ang presensya ng Diyos ay lalong magiging mahalaga sa kanyang bayan. Ang panalangin ay hindi na magiging ritual, ito ay magiging hininga ng kaluluwa. Ang oras ng malaking kagipitan ay hindi katapusan ng pag-asa. Ito ang huling yugto bago ang paghahayag ng kaluwalhatian. Mula sa pag-uusig, patungo sa pagliligtas. Mula sa takot, patungo sa tiyak na tagumpay. Ang panahong ito ay maghihiwalay sa mababaw at sa matatag, sa mga umaasa sa tao at sa mga umaasa sa Diyos. At habang ang lupa ay nanginginig sa krisis, ang tanong ay mas nagiging malinaw. Kung dumating ang pagsubok sa iyong pananampalataya ngayon, mananatili ka bang nakatayo sa sukdulan ng kagipitan? Kapag tila ang bawat pag-asa ay naputol, ang langit ay kikilos, hindi ayon sa takdang oras ng tao, kundi ayon sa sakdal na oras ng Diyos. Ang mga tapat ay tila napapalibutan, ang mga kapangyarihan ng lupa ay nagkaisang magpatahimik sa kanila. Ngunit ang dakilang tunggalian ay hindi nagtatapos sa katahimikan ng takot, kundi sa paghahayag ng kapangyarihan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa hating gabi ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Sa gitna ng kadiliman, sa oras na pinakamalalim ang pangamba, doon magliliwanag ang banal na interbensyon. Ang lupa ay yayanig, ang mga bundok ay gagalaw, ang kalangitan ay magbubukas sa kakaibang liwanag. At sa gitna ng lahat, ang tinig ng Diyos ay maririnig. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tinig ng Diyos ay naririnig mula sa langit na nagpapahayag ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang parehong tinig na lumikha ng mundo ay ngayon magpapahayag ng pagliligtas. Ang mga kaaway ay mapapatigil. Ang mga tapat ay tatayo na may bagong lakas. Ang takot na pumuno sa gabi ay mapapalitan ng katiyakan. Ang panalangin na inusal sa luha
ay sasagutin sa kapangyarihan. Ang pagliligtas ay hindi bunga ng lakas ng tao. Hindi ito resulta ng estratehiya o pagtatanggol. Ito ay direktang pagkilos ng may lalang. Habang ang mga masasama ay nalilito sa mga pangyayari sa kalikasan, ang mga matuwid ay makikilala ang kamay ng Diyos. Ang sandaling ito ay patunay na ang langit ay hindi kailanman naging tahimik. Ang bawat panalangin ay narinig, ang bawat luha ay nakita. Mula sa gabi ng takot, patungo sa umaga ng pagliligtas, ang bayan ng Diyos ay hindi iningatan mula sa pagsubok, ngunit iningatan sa gitna nito. Kapag ang tinig ng Diyos ay umaling-awngaw, ang katapatan ay mapapatunayang hindi walang kabuluhan. At habang ang kalangitan ay naghahanda sa ganap na paghahayag ng anak ng tao, isang katotohanan ang magbibigay liwanag sa bawat pusong naghintay. Ang Diyos ay tapat. Sa pinakadilim na oras, siya ang liwanag. At ang tanong na minsang puno ng pangamba ay ngayon napapalitan ng katiyakan. Kapag siya ang kumilos, sino ang makakatayo laban? Pagkatapos ng tinig, pagkatapos ng pagyanig, pagkatapos ng pagliligtas, darating ang sandaling pinakahihintay ng mga henerasyon. Ang langit ay bukas, ang kaluwalhatian ay hindi na natatakpan, ang anak ng tao ay nahahayag sa kapangyarihan at dakilang liwanag. Ang mga binuhay mula sa libingan at ang mga binagong nabubuhay ay magtataas ng kanilang paningin. Ang kanilang pag-asa, matagal na iningatan sa pananampalataya, ay magiging realidad. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Ang mga matuwid na nabubuhay ay binabago sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kasama ng mga nabuhay na muli na mga banal, sila ay aagawin pataas upang salubungin ang kanilang Panginoon sa himpapawid. Ito ang sandali ng pagtitipon, hindi sa lupa, hindi sa lihim, kundi sa himpapawid, sa harap ng buong sansinukob. Ang mga kamay na minsang nagtiis ng pag-uusig ay ngayon itataas sa papuri. Ang mga pusong naghintay sa gitna ng katahimikan ay ngayon pupuspos ng kagalakan. Wala nang anino ng takot, wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mukha ni Kristo, minsang pinanampalatayanan lamang, ay ngayon malinaw na nakikita. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Taglay ang di masambit na pag-ibig. Tinatanggap ni Jesus ang kanyang mga tapat sa kagalakan ng kanilang Panginoon. Ang pagtanggap na ito ay hindi malamig na seremonya. Ito ay personal. Ito ay puno ng pag-ibig. Ang bawat sakripisyo, ang bawat tahimik na pagtitiis, ay ngayon kinikilala sa presensya ng Hari. Habang sila ay inaangat, ang lupa na puno ng sakit ay unti-unting iniiwan. Ang dating mundo ng luha at pakikibaka ay papalitan ng bagong paglalakbay patungo sa walang hanggang tahanan. Ang pagtitipon sa himpapawid ay hindi katapusan. Ito ay simula. Simula ng ganap na katuparan. Simula ng walang hanggang kapayapaan. Ang sandaling ito ang sagot sa bawat hanggang kailan ng kasaysayan. Ang bawat awit ng pag-asa ay ngayon may katuparan. Mula sa katahimikan, patungo sa kulog. Mula sa pag-uusig, patungo sa pagtanggap. Mula sa lupa, patungo sa kaluwalhatian. At habang ang mga tinubos ay nakatingin sa kanya na kanilang minahal, isang katotohanan, ang ganap na mauunawaan. Ang paghihintay ay may gantimpala. Ang pananampalataya ay naging paningin. At ang tanong na matagal nang nasa puso, ng sangkatauhan ay tuluyang nasagot. Sino ang makakatayo sa araw ng kanyang pagdating? Yaong mga tumayo kasama niya bago pa man siya mahayag. Habang ang mga tinubos ay inaangat upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa mga ulap. Ito ay simula ng pagpasok sa isang kahariang matagal nang ipinangako. Ang lupa, na minsang naging entablado ng pagdurusa at tunggalian, ay unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Ang kaluwalhatian ng presensya ni Kristo ang pumupuno sa kanilang kamalayan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mukha ng tagapagligtas ay nagniningning sa pagmamahal na mas malalim kaysa sa pagmamahal ng ina para sa kanyang anak. Ang mukha na minsang tinanggihan ng mundo ay ngayon pinagmumulan ng liwanag at katiyakan. Walang bakas ng galit, walang anino ng paghihiganti, tanging pag-ibig na hindi masukat. Ang mga banal ay hindi lamang iniligtas mula sa kapahamakan. Sila ay tinanggap sa isang personal na ugnayan sa Hari ng Sansinukob. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Inihaharap niya sa Diyos ang bigkis ng mga uhay na inalog, yaong mga binuhay kasama niya bilang mga kinatawan ng napakaraming taong babangon mula sa libingan sa kanyang ikalawang pagparito. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi hiwalay sa kanyang bayan. Ang kanilang pagliligtas ay patunay ng kanyang ganap na gawain.
habang sila ay naglalakbay patungo sa banal na lungsod. Ang bawat hakbang ay patunay na ang dakilang tunggalian ay may katapusan. Ang kasalanan ay hindi mananatili magpakailanman. Ang paghihirap ay hindi walang hanggan. Ang pagpasok sa walang hanggang liwanag ay hindi pagtakas mula sa realidad. Ito ang ganap na katuparan ng tunay na realidad. Ang bawat tanong na hindi nasagot sa lupa ay magkakaroon ng linaw. Ang bawat sugat ng alaala ay mapapalitan ng kapayapaan. Ang kanilang mga tinig ay magsasama sa papuri, hindi dahil sila'y karapat-dapat sa sarili nilang lakas, kundi dahil sila'y tinubos. Mula sa pakikibaka, patungo sa kapahingahan. Mula sa pananampalataya, patungo sa ganap na pag-unawa. Ang pagpasok na ito ay hindi lamang pisikal na paglipat. Ito ay moral at espiritual na pagbibigay katwiran sa harap ng buong sansinukob, na ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang pag-ibig ay totoo. At habang ang mga pintuan ng walang hanggang lungsod ay naghihintay, isang tanong ang mananatili para sa mga nabubuhay pa sa lupa ngayon. Ang iyong puso ba ay nakatali sa mundong lumilipas o sa kahariang darating? Nagsimula ito sa katahimikan, isang mundong abala, isang sangkatauhang hindi nakapansin, ngunit ang langit ay hindi kailanman tumigil sa pagkilos. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi hiwalay na pangyayari. Ito ang sukdulang yugto ng dakilang tunggalian, ang sandaling hinihintay ng mga propeta, ang pag-asa ng mga martir, ang panalangin ng mga banal sa lahat ng panahon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya. Wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ito ang wakas ng kasalanan, hindi lamang ang wakas ng pagdurusa, kundi ang ganap na pag-aalis ng pinagmulan nito. Ang paglalakbay mula sa katahimikan bago ang kulog hanggang sa pagyanig ng lupa at pagliwanag ng kalangitan ay naghatid sa isang tiyak na konklusyon. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay tapat. Muli niyang isinulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, isang pulso ng pagkakaisa at kagalakan ng tumitibok sa malawak na sangnilikha. Ang sansinukob, minsang naging saksi sa paghihimagsik, ay ngayon puno ng pagkakaisa. Walang anino ng paghihinala, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang pagliligtas ng kanyang bayan. Ito ay pagpapanumbalik ng kaayusan ng buong paglalang, mula sa unang babala ng propesya hanggang sa huling paghahayag ng kaluwalhatian. Mula sa katahimikan hanggang sa kulog, mula sa lupa hanggang sa walang hanggan. Ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa kaguluhan. Ito ay nagtatapos sa kapayapaan. Ang tinig na minsang yumanig sa lupa ay ngayon nagdadala ng ganap na kapanatagan. Ang presensya na minsang naging sindak sa tumanggi ay ngayon walang hanggang liwanag sa mga tinubos. Ang dakilang tunggalian ay natapos hindi sa kompromiso, kundi sa ganap na tagumpay ng katuwiran. At ngayon, habang ang mga salitang ito ay binibigkas, ang panahong iyon ay mas malapit kaysa iniisip ng marami. Ang katahimikan bago ang kulog ay maaaring tila karaniwan, ngunit ang pangako ay nananatiling buhay. Ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak, ang paghahayag ay ganap, ang walang hanggan ay naghihintay, at ang huling tanong na tumatawid sa kasaysayan at tumatagos sa bawat puso ay nananatili. Kapag ang katahimikan ay mapalitan ng kulog, saan ka tatayo?